Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa araw na ito ay pupuntahan ko si Arthur. I want to talk to him. Gusto kong bumalik ulit sa piling niya. Kahit patago na lang din ang relasyon namin katulad nila Nathaniel at Sandra. And I hope that Arthur would agree. Nasa Pilipinas pa sila mommy at daddy. But I don't care. I'll do whatever I want. Hindi ko nakatabi sa pagtulog si Nathaniel. And I'm so grateful for that. I guess doon siya sa guest room natulog. I don't really care at all kahit saan siya matulog. Pagkaalis ko, di ko nasilayan kahit hibla ng buhok ni Nathaniel. At mas mabuti na yun para hindi masira yung araw ko. Isang oras din ang inilaan ko sa pagmamaneho bago nakarating sa bahay nila Arthur. Ganoon pa rin naman, walang pinagbago yung bahay nila. Nag-doorbell ako at nakita kong lumabas ang isa sa kanilang katulong. Sino pong hanap niyo, ma'am? Mukhang bagot nung katulong na to kasi hindi niya ako kilala. Halos lahat naman ng katulong nila Arthur ay kilala ko. Ako po si Abigail. Hinahanap ko po si Arthur. Nasaan po siya? Nagulat pa siya na hinahanap ko si Arthur. Parang hindi siya mapakali dahil pabalik-balik yung tingin niya sa akin at sa loob ng bahay. Ma'am, wala po dito si Sir Arthur. May pakiramdam ako na nagsisinungaling si ate. Kanina pa kasi siya di mapakali. I think something is wrong. Okay lang po ba kayo? Napalunok siya sa tanong ko at para siyang pinagpapawisan. Ano bang problema nito? Did she see a ghost? Gosh! Don't tell me nakakita siya ng multo. Takot pa naman ako sa mga multo. Ma'am, kasi po, hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin niya. Kasi, sa pangalawang pagkakataon, lumunok siya at nginitian ako pero halatang peke. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Wala po si Sir Arthur dito. Okay po, pero okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Is she okay? Okay lang po ako, ma'am. Kung okay ka lang, pakisabi na lang po kay Arthur na pumunta ako dito. Pagkatapos ay umalis na ako sa tapat ng bahay. Nakapagtatakang wala ngayon si Arthur. Always naman siyang nasa bahay nila kasi wala siyang trabaho. Hindi na siya nagtatrabaho because they're already rich. Sabi niya kasi sa akin noon, okay lang na hindi siya magtrabaho. Total siya rin naman daw ang makakakuha ng kayamanan nila. Nakauwi na ako ng bahay at nagulat ako ng isang madatnan ko si Nathaniel na kumakain mag-isa. Hi! Bati niya nang sulyapan niya ako nang makita. Kumakahay, kala mo close kami? Baka nakakalimutan niyang kakaaway lang namin these past few days. Hi! Nandyan ka pala? Pakunwaring tanong ko. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko ibababa yung pride ko. I know you already saw me. Don't deny it. Don't deny your face. Bahala kang kumain mag-isa dyan. Hindi ko na lang siya pinansin at pumanhik na ako sa aming kwarto. Pagkatapos ko ay tumihaya ako sa kama. Nagdadalawang isip ako kung bibili ba ako ng mga appliances. Siguro wag na lang. Sayang din kasi yung pera. At masayang dahil alam kong hindi rin namin magagamit yung iba. Kasi days from now ay sa kondo na ako titira. Binigyan lang naman kami ng 2 weeks leave para daw sa honeymoon namin at getting to know each other. But I don't care about it anymore. Matutulog na lang sana ako nang may marinig akong kumakatok sa pinto. Bukas yan! Sigaw ko kay Nathaniel. Kami lang naman ang tao dito, kaya alam ko na siyang kumakatok sa pinto.
Maya-maya lang ay narinig kong binuksan niya ang pinto. Hindi nakikita ang mukha niya dahil nasa left side ako nakatingin. Tinitingnan ang picture naming dalawa na naka-frame. Yung picture namin nung kinasal kami. Kumain ka na? Wow! Is that really him? Bakit pa niya ako inaalala? No thanks, I'm not hungry. To tell you the truth is I'm so hungry na. Pero syempre, hindi ko sasabihin yun sa kanya. Then why you didn't eat breakfast? Ngayon, itumingin na ako sa kinaroroonan niya. Nakasandal siya sa pinto with his crossed arms. Napakunot noo ako dahil sa kanyang tinanong. Bakit niya nalaman na hindi ako nag-breakfast? Walang nabawas sa foods. FYI, hindi ako marunong magluto. Nakakahiya mang aminin. Pero oo, hindi talaga ako marunong magluto. Babae ako, pero di ako marunong. But I'm still proud of myself. Maaaring sinabi mo sa akin. Wag na. Nakakahiya naman sa inyo ni Sandra at baka maistorbo pa ako. Paano ka siya kokontakin kung puro yung girlfriend niya lang yung nasa utak niya? Bakit? Nagseselos ka ba? Ano? Nagseselos ka? Oh no. I saw him smirking. Baka akala niya nagseselos ako. Never. Hindi naman. Kung ganun, kumain ka na. Ayoko nga. Sabing hindi ako gutom eh. I lied. Ikaw, kung yan ang gusto mo, hindi naman kita pinipilit. Okay, I'll go na. May pupuntahan pa ako. Baka magkikita na naman sila ni Sandra. Pagkaalis niya, ay saktong tumunog ang tiyan ko. Nag-warning na at buti na lang nakaalis na si Nathaniel. Baka kung narinig niya lalo niya akong asarin. Ang lakas pa naman ng tunog. Pinakiramdaman ko muna kung ako lang talaga ang tao dito. Bumaba na ako nang masiguro kung umalis na si Nathaniel. Mukhang masosolo kong mga foods ngayon. I'm so hungry na. Buti at wala na si Nathaniel at magsama na sila ng Sandra niya. Puro na lang Sandra ang nasa utak niya. Gotcha! Ay pala ka! What the? Akala ko ba nakaalis ka na? Imbis na sagutin ang sagot ko, ay tumawa lang siya. Ang walang hiya, tatawa-tawa lang samantala ko dito para matatanggal ng puso dahil sa panggugulat niya. Anong nakakatawa ha? Akala mo ba ikinatuwa ko yung ginawa mo? Sinapa ko siya, pero patuloy pa rin siya sa pagtawa. Ah! Nakakainis talaga siya kahit kailan. Akala ko ba hindi ka gutom? Bakit may narinig yata akong kumalam na sikmura kanina? Nakakainis talaga yung tawa niya. At narinig niya pala yung kanina? That was embarrassing. Kumain ka na. May pupuntahan pa ako. Hindi ko na lang siya pinansin dahil sa ginawa niya. Nakakainis ka talaga, Nathaniel. Makakaganti din ako sa'yo balang araw. Bulong ko sa sarili ko, pero mukhang matalas ang pandinig niya. I heard that and looking forward to it. Mapanyokso niyang sabi. Pinapasabi pala ni tita at tito na pumunta ka sa bahay niyo. Yun lang ang sinabi niya at tuloy na siyang nawala sa paningin ko. Kailan niya pa tinawag na tito at tito si mom at dad? Mukhang alam ko na kung bakit ako pinatatawag nila mom at dad. Sabi ko sa sarili ko habang nagsasalin ng kanin sa aking plato. Natapos na ako sa pagkain at pumunta na nga ako sa bahay to see mom and dad. Magkakaroon ng Q&A na mangyayari mamaya. Pagka-park ko ng kotse ko, ay bumaba na ako at pumasok na. Nakita ko ng isa sa mga katulong at para bang alam nito na darating ako dahil sinabihan niya akong nasa library sina mom and dad. Nagpasalamat naman ako sa kanya bago pumunta ng library. Pagkabukas ko, ay nakita kong nakaupo si mom at may binabasang libro. Sa kabila naman ay si dad na nagbabasa ng newspaper at may hawak pang tasa. Mukhang nagkakape. Napadako ang kanilang paningin sa akin. I kissed my mom on the cheeks and also dad. Ngayon ay wala nang atensyon nila sa mga binabasa. All eyes are on me.
It's okay, because I'm ready to answer their questions. I even practiced what would be my answer. So, why did you go there, Abigail? Bakit pa nga ba ako magtataka? Alam nilang lahat sa akin at mga ginagawa ko. Ma'am, hindi ko na natapos ang magiging answer ko na nagtanong na naman siya. Akala ko ba tapos na tayo dito? Ma'am, akala ko makakasagot na ako, pero parang hindi pa oras na sumagot. Abigail, sinasabi ko sa'yo na lumayo ka na sa lalaking yon. Walang maidudulot na maganda yun sa'yo. Di talking about my ex-boyfriend, Arthur. Pina-background check kasi nila si Arthur about sa life niya. And then nalaman nilang hindi to nagtatrabaho at umaasa lang siya sa pera ng mga magulang nila. Ma'am, it's just that. What should I tell them? Na gusto ko makipagbalikan sa kanya? What, Abigail? Mukhang di ko pa kayang sagutin sila, ma'am. Kahit na piniraktis ko na yung dapat sasabihin ko. I didn't expect na may tutulong luha sa mata ko. Ma, bigyan mo lang ako ng oras. I already gave you time noon, Abigail. I want you to cut all your connection to that boy. Maghihirap ang buhay nila. At baka pabagsakin kong kumpanya nila kaya kung ayaw mo akong sundin. I'm expecting you to do that, Abigail. Wag mong hintayin na gawin ko mga bagay na yun sa kanya. Just talk to him and have closure. Umalis na si Mama at si Dad na lang ang natira at ako sa library. Lumapit sa akin si Dad at niyakap ako. Napaiyak na lang ako ng tuluyan. Gusto lang ng mami mo na magkaroon ka ng magandang buhay, anak. Gusto lang namin ng mami mo na nasa maayos at mabuti kang tao. Magandang buhay pa bang maituturing tong buhay ko? Just follow your mom, Abigail. Darating din ang oras na pasasalamatan mo kami for helping you to have a good life. Good life? Parang hindi naman eh. Have a closure with Arthur, sabi ni Dad bago lumabas at sundan si Ma'am para pakalmahin ito. Tita and Tito Alan told me na papuntahan si Abigail sa bahay. I'm just wondering what they will talk about. I went to our room and knocked. Bukas yan. I heard Abigail yelled. I opened the door and saw her facing the left side of our room when she can. See our picture on a frame. Sinabihan ko siyang kumain na pero busog daw siya. Halos matawa ko nang marinig kong tumunog ang sikmura niya. Yan na yung hindi daw gutom. Pinigilan ko na lang ang pagtawa ko at bumaba na. Pero parang may naisip akong kalokohan. Narinig kong yabag ng mga paa ni Abigail, kaya alam kong bababa na siya at kakain. Gotcha! Panggugulat ko sa kanya. Oh, her expression was so priceless. I just laughed, kaya medyo nag-away pa kami. Nagpaalam na ako sa kanya pero bago pa ako makaalis, ay narinig kong may sinabi siya. Makakaganti din ako sa iyo balang araw. Bulong niya pero rinig na rinig ko naman. I heard that and I'm looking forward to it. Mapanukso kong sabi sa kanya at sinabihan ko na siya about doon sa sinabi nila tita na pinapupunta siya sa bahay nila. I'm driving right now. Pupunta ako sa isang shop ngayon. Kanina ko pa tinatawagan si Sandra pero hindi siya sumasagot. Hinayaan ko na lang baka kasi may ginagawa siya at may istorbo ko pa. Pagkadating ko sa pupuntahan ko ay may sumalubong sa akin na babae. Magandang umaga, sir. Ano pong gusto, sir? Tanong sa akin ng babae. An engagement ring. Nginitian lang ako noong babae. This way, sir? Iginiya niya ako patungo sa kinaroroonan ng mga engagement ring. I saw a different engagement ring. Tiningnan ko isa-isang mga singsing at masasabi kong magagandang mga ito. Dapat nagpasama ko para naman may makatulong sa akin at dapat babae. Pero kung si Sandra, kasi baka hindi siya ma-surprise. Sino kayang pwede? Sir, do you want me to help you? This ring is the most selling her. Pakita niya sa akin sa isang infinity ring. Teka, may tatawagan lang ako. Sige sir.
Lumabas muna ako sa shop na naghahanap na pwedeng makontak pero wala akong mahanap. Si Abigail. Yes, I want your help for this. But I don't have a number of her. Nakauwi na kaya siya? Tiningnan ko ang relo ko at mag-iisang oras nang lumipas noong umalis ako. Siguro naman nasa bahay na to. Napagpasyahan ko munang umuwi kaya ngayon ay nagmamaneho na ako. Nang makarating ay pumasok na ako pero wala akong nakitang tao dito sa baba. Pumanhik ako para tingnan siya at nadatnan ko siyang nakayuko at yakap-yakap ang kanyang nakatiklop na tuhod. What's wrong? Tanong ko sa kanya at nilapitan siya. Hindi niya ako sinagot kaya naman umupo na ako at tinap ang kanyang likod. Masama bang magmahal? Tanong niya pero nakayuko pa rin to at nakayakap sa kanyang tuhod. Why? Hindi naman. Why? What's wrong? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. I just love Arthur at walang masamang doon, di ba? Aaminin ko na gusto ko makipagbalikan kay Arthur pero kasi mas lumala ang pag-iyak niya kaya naman itodo ko sa pagpapatahan sa kanya. Hindi ko naman gustong suwahin sina mom and dad. Pero ito kasi yung gusto ng puso ko. Pagpapatuloy niya sa sinabi niya kanina. Walang masama sa pagsunod sa ating puso. Pero kasi, si Arthur, papahirapan sila ni na mom and dad. Papabagsakin daw nilang kumpanya nila. Ayokong sirain yung magandang buhay niya ngayon dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya kong kalimutan siya para sa kapakanan ng kumpanya. Pero kasi mahal ko siya. How about we change our deal? Yung sa party mo lang. Sa sinabi ko ay napatigil siya sa pag-iyak. Mula sa pagkakayo ko ay nakatingin na siya sa akin. Munti ko na nga palang makalimutan yung about sa deal natin. Change? Ano naman yung babaguhin doon? Bakit yung sa party ko lang? Paano kita tutulungan para makalimutan siya? Tutulungan mo ko? Baka nagalit ang girlfriend mo niyan, no? I know she will understand. Pagsisiguro ko sa kanya, ginitian ko pa siya para maniwala siya. No smile na kasi ang pangit mo kapag umiiyak. Yan ka na naman. Palagi mo na lang akong inaasar. Dapat nagalit ako sa iyo eh. I really love you, alam mo yun? Pag-aamin niya. Bakit? Kasi para ako yung sinisisi mo sa lahat na nangyayari sa pagpapakasal natin. Akala mo ba ginusto ko talaga to? Wala na akong ibang choice eh. Lahat ng cards ko ngayon naka-freeze. Bakit ba kasi ako yung sinisisi mo ha? Tumawa na lang ako sa mga hinaing niya. Hindi naman kita sinisisi noon ah. Bakit sinabi ko bang Abigail? Alam mo bang kasalanan mong lahat ng to? Hindi ba? Kaya tumahimik ka na lang dyan at magbihis dahil may pupuntahan tayo. Saan naman tayo pupunta? Just get dressed para malaman mo. Hihintayin kita sa baba. Wow! As in wow! Si Nathaniel ba talaga yon? I can't believe na may pupuntahan kami ngayon. Saan naman kami pupunta ngayon? Natapos na ako magbihis at mag-ayos. Simple lang naman ang OOTD ko ngayon. Bumaba na ako at nakita kong prenting nakaupo si Nathaniel. I smiled at him. Tara na? Yes, let's go. Ang excited ko lang at ako pa ang naunang lumabas ng bahay at pamuntang garahe. Nasa loob na kami ngayon ng sasakyan at nagmamaneho na si Nathaniel papunta sa kung saan. Saan ba kasi tayo pupunta? Siguraduhin mong mapapasaya mo ko ngayong araw. Para kahit papaano makalimutan ko na panandalian ng mga problemang to. Yes, sure. Ang sabi niya lang, siguro matagal pa kayo umidlip na lang muna ako. Abigail, gising na, nandito na tayo. Nagising ako dahil sa kamay na dumampi sa aking pisngi. Nakita kong si Nathaniel yon nang tulayan ko ng maimulat ng aking mga mata. Humikap pa muna ako at nagpunas ng mata. Nasaan na ba tayo? Pero nasagot ang tanong ko nung may marinig ako nagsisigawan. Sa amusement park? You guess.
Yugas-yugas ka pa dyan, sapakin ko to eh. Tara na nga. Pag-aaya ko sa kanya. It's been years simula na makapunta ako dito. Namiss kong pakiramdam na makasakay sa mga rides. Lalo na yung parang barko na lumilipad. Ang astig lang nun. Halika na. Excited kong sabi nang tuloy na kaming makapasok. Ako pa mismong humila sa kanya at pumunta sa bilihan ng tiket ng pirate ship. Manong, dalawa po. Sabi ko kay Manong na nagbebenta ng tiket. Pero bago pa ako makakuha ng pera, ay may nauna nang nag-abot. Here, libre ko na. Kinuha niya ang tiket at ako naman ngayon ang kinaladkad niya papunta sa pirate ship. Ibinigay na niya sa operator yung tiket namin at pumesto sa pinakadulo. Mas gusto ko din dito sa part na to kasi feel mo talaga yung pagsakay mo. Marami-rami na rin ang nakasakay kaya na-under na siguro to. Take a picture of us? Sabi ko sa kanya habang unti-unting nagsuswing. Tiningnan niya lang ako at hindi pinansin ang sinabi ko, kaya ako na lang ang kumuha ng litrato naming dalawa. Pero ako lang yata yung nakatingin sa camera. Nakita ko pa siyang bumuga ng hangin. Takot ba siya? Natatakot ka? Hinawakan ko na lang ang kamay niya at nang tuluyan na ngang mag-swing ng malakas ay hindi ko mapigilang sumigaw. Pero tong kasama ko'y wala man lang sinabi. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Kaya napatingin ako sa kanya at nakitang parang nag-e-exhale at inhale siya. Huwag mo sabihing natatakot to. Nang matapos na bumaba na kami at tiningnan ko si Nathaniel. Para siyang tinakasan ng dugo dahil medyo maputla siya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Lang ang tanging sinagot bago naglakad papunta sa isang bench at doon na upo. Sinundan ko naman siya at umupo sa tabi niya. Okay ka lang ba? Natakot ka ba doon sa lumilipad na barko? Yes, I'm okay. Dito ka lang dahil bibili lang ako ng makakain natin. At walang barko na lumilipad. Sabi pa niya bago pumunta sa kung saan para bumili ng pagkain. Wala naman talagang barko na lumilipad. Hindi naman literal ang sinasabi ko. Kahit kailan talaga tong si Nathaniel, hindi ko maintindihan. Babe, gusto ko yan. Huwag ka mag-alala. Kukunin ko yan para sa'yo. May nakita akong couple na naglalaro ng baril-barilan. Kapag nakabaril ka ng 10 mga laruan na nakatayo ay may maghihintay na premyo. At yun ay isang malaking teddy bear. Dapat din ay magkakasunod-sunod na 10 tama para makuha ang premyo. Sa unang subok ng lalaki ay natamaan niya. Pero sa sumunod na hindi na. Ang layo kasi ng distansya. Nakadepende naman kasi kung magaling ka talaga. Pero parang hindi naman magaling yung lalaki. Dahil sa una lang siya magaling. Sorry babe. Paghingi ng paumanhin ng lalaki sa girlfriend niya. It's okay babe. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Wow! May ganon? Okay lang kahit natalo. Basta mahal yung isa't isa. Pero sa bagay, may punto naman yung babae. Kahit ano mangyari, ang mahalaga mahal yung isa't isa. Nakakainis. Bakit si Arthur ang bigla kong naisip? I should forget him. Para naman din sa kanyang ginagawa kong to. Para sa kapakanan ng kumpanya nila. Halika. Hindi ko na namalaya na nakarating na pala si Nathaniel. Dahil sa buong atensyon ko kanina ay nasa couple na mahal daw nilang isa't isa. Eh di okay. Sila na? Hinila niya ako pupunta doon sa pinanggagalingan noong dalawang magjowa kanina. Hold this one. Pinahawak niya sa akin yung mga pagkain na binili niya. Manong, ito po yung bayad. 500? Ang mahal naman ata. Okay, si Nathaniel ng mayaman at nakakapanibago rin na para bang gusto kong wag na lang siya maglaro dahil sayang yung pera. Kung akin lang sana yon, hindi ko ibubuwis ang 500 para lang sa teddy bear. At mas lalong hindi kapag alam kong hindi ako marunong umasinta. Just watch. Kinasan niya ang baril at isa-isang pinatumba ang mga laruan hanggang sa sunod-sunod na nahulog ang 10 mga maliliit na laruan.
Wow! May talent ka pala. He just smirked. Nakaasinta lang ng 10 sunod-sunod ay ganyan ang inasta niya. Ang yabang din ito minsan. Congrats sir. Ikaw pa lang ang kauna-unahang nakagawa niyan. Heto na po yung prize. Ang cute lang ng teddy bear. Pwede mo na pong ibigay sa girlfriend nyo. Hindi ko siya girlfriend. Sorry sir. Paghingi ng sorry ni Manong. Asawa ko siya. Tila inapako ko sa aking kinatatayuan nung marinig ang sinabi ni Nathaniel. Bakit ganun? Bakit parang may narinig akong tumibok? This can't be. Siguro heartbeat yun ni Manong. Yes, kay Manong nga yun.